Ophelia's POV. Kahit napagod ang asawa ko'y lumabas pa rin kami para sa family day namin. Pumunta kami sa isang park. Dumaan din kami sa Griffin's Diner para bumili ng pagkain. Wala na rin kasi kaming time pa na magluto kanina dahil nga sa biglaan lang. Bala kasi namin na mag-picnic doon. Habang pinapanood ang dancing fountain, sa aming lahat ay si Cristala talaga ang sobrang natutuwa. Kaya napapangiti na lang kami ni Jandro. Habang nakatingin ako sa mga anak ko ay palagi kong pinagdarasal na maging malusog sila, na maging mabait at mabuting tao sila. Hiling ko rin na maging matapang sila. Marami silang pagdadaanan kapag lumaki na sila at gusto ko na maging matibay silang magkapatid. Are you okay, love? Biglang tanong sa akin ni Jandro. Yeah, I'm fine. Hindi lang kasi ako makapaniwalang bilis ng panahon. Binata na si Alej at si Cristala malaki na rin. Gustong gusto ko nang maalala ang lahat. Ang mga alaalang nakalimutan ko. Alam ko na maraming masakit na alaala, pero alam ko na parte ka ng mga alaala ko na masasaya. Tama ako, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Oo, alam ko na kapag bumalik ang mga alaala mo, ay maaalala mo ako. Ako lang naman ang pinakagwapong bata na nakabangga mo noon. Nakangiti na sagot niya sa akin. Doon mo ba ako unang nakita? Oo, at pinagsabihan mo ko na bawal ang bad words. Natawa ako sa sinabi niya. How I wish na maalala ko. Pero alam ko na kung talagang babalik ay babalik lang ito ng kusa. At kailangan kong gawin ngayon ay maghintay. Sumandal ako sa asawa ko't napangiti kami dahil kinunan kami ni Cristala ng litrato. Masarap mabuhay ng kompleto kami. Masarap mabuhay ng payapat may pagmamahal. Natapos ang picnic namin na kontento at masayang mga puso namin. Isa na namang araw ang dumaan at kompleto kami. Umuwi kami sa bahay para magpahinga dahil bukas ay panibagong araw na naman. Misman namin ang isa't isa ay alam ko na kailangan ni Jandro na matulog dahil may pasok na naman siya bukas sa kumpanya. Nauna siyang natulog kaysa sa akin. Bumangon ako dahil bigla na lang ako nagugutom. Ewan ko ba, pero simula pa kanina ako nangangasim. Parang gusto kong kumain ng maasim. Kaya naghanap ako dito sa pantry namin, pero wala akong makita. Ano kayong pwedeng bilhin? Saad ko sa sarili ko. I check my phone dahil bala ko na lang maghanap online, pero bigla ko napansin ang date ngayon. Dapat no isang araw pa pala ako nagkaroon ng buwan ng dalaw. Kinakabahan ako pero excited at the same time. Mabilis akong umakyat papunta sa room namin para mag-test. Habang hinihintay ko'y kinakabahan ako. Handa naman ako sa kahit na anong resulta. Huminga ako ng malalim bago ko sinilip ang pregnancy test. Biglang tumulong luha ko dahil sa sobrang saya ko. Noong mga nakaraan ay baliwala lang sa akin ang lahat dahil hindi ko napansin ang date dahil sobrang busy ako. Thank you, Lord. Thank you for this blessing. Umiyak na saad ko. Love, are you there? Narinig ko na tawag sa akin ni Jandro. Yes, love. Binalot ko ng mabuting ginamit at tinago kong result. Paglabas ko'y nakatayo siya sa labas ng pinto ng banyo. Are you okay? Bakit parang umiiyak ka? Nag-aalalang tanong niya sa akin. I'm fine. Lalagyan lang ng sabon yung mata ko. Matulog na tayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Love, I'm fine. Alam ko na nag-iisip ka na naman. Matulog na tayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay, love. Malambing na sabi niya at hinalikan niya ang noo ko. Inalalayan niya ako pabalik sa kama namin. Humiga ako sa braso niya at itong ginawa kong unan. Hanggang sa nakatulog na ako. Kinaumagahan ay maaga akong gumising para magluto ng breakfast namin. Pero biglang bumaliktad ang sikmura ko habang binabasag ko mga itlog na ipiprito ko na sana. Manang, pwede bang ikaw na munang magprito ng mga to? Tanong ko kay Manang. Sige iha. Umakyat na ako para maligo. Paglabas ko sa banyo gising na si Jandro. Good morning, love. Malambing na bati ko tinalikan ko siya sa labi. Good morning, love. Papasok ka ba ngayon? Tanong niya sa akin. Opo, at sasabay ako sa'yo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kahit hindi mo sabihin, isasabay talaga kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Gatas at pancake lang ang kinain ko. Hindi ko rin kayang tumingin sa itlog dahil nag-iiba talagang timpla ko.
Nauna na akong pumasok sa kotse at habang nasa biyahe kami nakaidlip ako. Nagising lang ako nang nasa tapat na kami ng klinik. I love you, malambing na sabi sa akin ni Jandro. I love you too, love, sabi ko sa kanya bago ako bumaba. Nagpa-check ako sa kasama kong OB at tama nga ako dahil buntis talaga ako. Congratulations po, Doc, nakangiting bati niya sa akin. Thank you, katunayan ay kagabi ko lang nalaman. Nag-crave kasi ako ng maasim, sabi ko sa kanya. Sigurado ako matutuwa si Sir Cyrus kapag nalaman niyang magandang balita. Sana nga, sagot ko sa kanya. Naiinip ako dahil wala akong ginagawa dito sa klinik kaya lumabas ako para pumunta sa company ni Jandro. Habang papasok ako ay binati ako ng mga employee niya. Pagpasok ko sa office niya ay kumunot agad ang noo ko dahil nakita ko na may nilagay sa kape ng asawa ko ang bruhang sekretary niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Wala akong ginagawa, no? Mataring na sagot niya sa akin. Talaga? Naiinis na tanong ko sa kanya. May nakita ka ba? Oo, may nilagay ka sa kape niya. Alam mo, hinayaan pa kita na magtrabaho dito, pero ngayon umalis ka na. Grabing pagpipigil ang ginagawa ko para lang hindi ko siya masaktan. Hindi ikaw ang boss ko, kaya wala kang karapatang paalisin ako dito. You're just his ex-wife. Matapang pa na sagot niya sa akin. Ex-wife? Nainis na tanong ko sa kanya habang nakakuyom ang palad ko. Bakit? Hindi ba totoo? May anak lang kayo pero hindi naman kayo kasal, kaya wala ka pa rin karapatan. Kaya huwag kang feeling. Pak! Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko dahil nasampal ko na siya at sakto rin ang pagpasok ni Jandro. Sir Cyrus, sinampal po ako ng ex-wife niyo. Sumbong niya kagad kay Jandro na umiiyak pa. Love, tawag sa akin ni Jandro. Itanong mo sa kanya kung anong ginawa niya. Sagot ko sa kanya. Sir, sinungaling po siya. Pinagbibintangan niya po ako. At inaalis niya po ako sa trabaho ko. Tumingin lang ako kay Jandro dahil wala naman akong pakialam sa kahit na anong sabihin ng malditang babae. Love, babalik na ako sa klinik ko. Tumayo na ako para umalis. Kakain pa tayo ng lunch. Saad niya sa akin na parabang wala lang sa kanyang nangyayari. Wala akong gana. And please, don't drink that coffee. Mas okay kung ang sekretary mong iinom niyan. Sabi ko sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo, siraan ako kay sir. Akmang susugurin niya ako pero mabilis siyang pinigilan ni Jandro. Don't you dare hurt my wife dahil kaya katang saktan kahit babae ka pa. Wife? Hindi naman kayo kasal ah. Nakakarami na talaga siya. Parang inuubos na talaga niya ang pasensya ko. Jandro, gaano ba kahirap sa iyong alokin ako ng kasal? Kanina pa pinapamukha sa akin ng babae na yan na wala akong karapatan sa'yo. Buisit! Sigaw ko bago ako nag-walk out palabas sa office niya. Habang nasa hallway ako'y nanggagalaiti ako sa galit. Sumusobrang talagang babaeng yun. Kapag ako talaga pinakasalan ni Jandro, ay sasampalin ko yun ng marriage contract ko. Isa pa itong si Jandro na ito. Gusto pa yata niya ako na mag-alok sa kanya ng kasal. Humanda ka talaga sa akin. Naiinis na saad ko sa sarili ko. Sa sobrang inis ko'y pumunta na ako sa bilihan ng singsing. Nang makapili na ako, ay tinawagan ko na si Mommy. Ma'am, pwede ba kayong pumunta sa bahay mamaya? Kayong lahat, thank you. Wala pa naman akong balak na umuwi, pero ginawa ko para lang maghanda. Ngayon na bad trip ako'y nagagawa ko talagang mga imposibleng bagay. Mom, ano pong meron? Tanong sa akin ni Alej. Ako na magpo-propose sa daddy mo. Ang bagal niya't naiinis ako dahil ang malandi niya secretary, paulit-ulit akong tinatawag na ex-wife. Sabi ko sa anak ko. Mom, chill. Masyado ka namang affected dun. Hindi bang sabi mo magpapakasal kayo kapag talagang gusto niyo na? Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan. Sabi sa akin ng panganay ko. Pero tama naman sila. Sa tingin mo ba may plano pang daddy mong pakasalan ako? Tanong ko sa anak ko. Si daddy lang po makakasagot niyan. Sagot niya sa akin. Sige na anak, aakyat na muna ako sa room ko. Malungkot na sabi ko sa kanya. Hinalikan ako ng anak ko sa noo bago ako umakyat sa silid namin. Tinawagan ko na lang ulit si Mommy para i-cancel ang dinner namin. Tamang anak ko, nagsiselos lang ako kanina. Hindi rin naman ako sinundan ni Jandro kaya siguro baliwala lang sa kanya ang lahat. Napahawak na lang ako sa tiyan ko. Magiging 3 na kayo pero wala pa rin kasal. Ewan ko ba, bigla na lang akong nag-crave sa kasal na yan. Lalo na ngayon nabuntis ako'y sobrang sensitive ko ngayong araw. Love, wake up na po. Dinner's ready.
Naririnig kong bulong ni Jandro pero nagkukunwari pa rin akong tulog. Kahit na gaano pa siya ka-sweet sa akin ay wala akong pakialam. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin ako sa kanya. Naramdaman kong malikot niyang kamay na ngayon ay nasa dibdib ko. Pero hinayaan ko lang siya. Love, alam ko nagising ka na. Kapag hindi ka pa bumangon, aangkinin talaga kita at sisiguraduhin ko na hindi ka makakalakad bukas. Pinagbabantaan pa talaga ako. Akala niya siguro natatakot ako sa kanya. Nakakainis. Dahil sa pag-angkin sa akin lang siya magaling, pero sa pag-alok ng kasal ay hindi. Puro na lang kami gawa ng bata nito. Love, wake up ka na. Kanina pa tayo hinihintay ni Mommy sa Nasa baba sila? Bakit ngayon mo lang sinabi? Naiinis na tanong ko sa kanya at mabilis akong bumangon para pumasok sa banyo. Nandito pala sila pero hindi mo man lang sinabi. Nakakainis ka. Buong araw na akong naiinis sa'yo. Sarap mong hiwalayan. Sa sobrang inis ko, hindi ko na namalay nang lumalabas sa bibig ko. Nang tumingin ako kay Jandro ay nakita ko siyang umiiyak. Kaya nagtaka naman ako't lumapit ako sa kanya. Why are you crying? Medyo naiinis na tanong ko sa kanya. Gusto mo na ba akong hiwalayan ngayon? Biglang tanong niya sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi mo ang sarap kong hiwalayan. Parang batang sabi niya sa akin. Tumigil ka nga dyan, para kang bata, sabi ko sa kanya. Pero sinabi mo. Naiinis lang ako kaya ko yung sinabi. Kung may balak ako matagal ko nang ginawa, punasan mo na nga yung mga luha mo at bumaba na tayo. Tama ng drama, sabi ko sa kanya't nauna na akong lumabas sa silid namin. Hi ma'am, bakit po kayo nandito? Di ba sabi ko po cancel na yung dinner natin? Ayaw mo ba kaming nandito? Ang asawa mo nag-imbita sa amin, sagot sa akin ni Mommy. Umamin ka nga sa akin, Ophelia. Are you pregnant? Yes ma'am, pero wag kang maingay ha. I'm so happy anak. Magiging lola na naman ako. Promise anak, secret lang natin to. Kaya palang maldita mo? Parang batang sabi ni Mommy habang tuwang-tuwa siya sa naging ugali ko. Okay ma'am, nakangiti na sabi ko sa kanya. Alej, tawagin mo ng daddy mo, utos ko sa anak ko. Okay ma'am, bakit kasi hindi sumunod si daddy? Ikaw ang sinusundo niya kanina tapos ngayon siya naman ang nagpapasundo. Nagkatinginan lang kami ni Mommy. Ilang sandali pa'y magkasamang bumaba ang mag-ama ko. Tahimik sila pareho. Si Alej ay nakatingin sa akin. Hinayaan ko na lang siguro nagdadrama na naman ang daddy niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit dito pa rin kami sa mini playground ng bahay kumain. Kung pwede namang doon sa loob. At talagang kompletong buo kong pamilya. Kumain na kami. At kahit na alam kong may tampo sa akin si Jandro, ay inasikaso pa rin niya ang pagkain ko. Itong sinasabi na magkagalit kami. Pero may pakialam pa rin sa isa't isa. Nagkakwentuhan sila habang ako naman ay busy sa pagkain ko. Hindi ko rin naman kasi gets dahil tungkol sa business nila. Kain lang ng kain anak, nakangiting sabi sa akin ni Mommy. Nagtaka ako dahil tumigil silang lahat at tumingin sa akin. Ano kayong problema nila? Ang weird nilang lahat? Lalo na itong tatlo kong kapatid parang mga siraulo. Ate, mag-diet ka naman, parang taba mo na. Sige ka kapag yan si kuya naghanap ng sexy. Biglang sabi ni Lindon na ikinausok ng ilong ko. Alam mo, kung wala kang sasabihing maganda, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo akong magpatahimik sa'yo. Pikon. I heard you. Nainis na bulalas ko. Tama na yan, kumain na kayo. Hayaan nyo na lang ang ate nyo. Saway ni Mommy sa kapatid kong Epal. Gusto ko pa sanang kumain pero huminto na lang ako. Bigla ko kasing naisip ang sinabi ni Lindon. Tama naman siya, baka nga maghanap si Jandro ng maganda at sexy. At tuwing naalala kong haliparot niyang secretary, ay naalala ko na naman na wala pala akong karapatan kapag niloko ako ni Jandro. Sa sobrang inis ko'y tumayo na ako. I'm done na po. Sad ko nagsimula na ako maglakad. Pero nagulat ako dahil bawat takbang ko may mga ilaw na bumubukas. Nagtataka ako kung kailan ba kami nagpalagay ng ganito. Kaya lumingon ako kay Jandro para sana tanungin siya. Pero hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin. Nakaluhod siya ngayon, sa harapan ko't may hawak siyang singsing. Nagulat din ako dahil biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagunahang bumagsak ang mga luha ko sa bumungad sa akin. Doc Ophelia, will you marry me? May mga ilaw na nakatayo na may nakasulat na ganito. Love, will you marry me? Tanong sa akin ni Jandro. Bakit mo ko inaalok ngayon? Baka napipilitan ka lang dahil sa haliparot mo ng sekretary?
Nainis na tanong ko sa kanya. Ewan ko ba, dapat masaya ako pero kabaliktaran ang nararamdaman ko. Hay, ayan na siya. Rinig ko na sabi ng mga kapatid ko. Pero sinaway sila ni mommy kaya tumigil at nanahimik. Parang ganun na nga, love. Kita mo na, sinasabi ko na nga ba na-pressured ka lang. Pero hindi mo naman. Mali ang iniisip mo, may plano talaga akong alukin ka. Hindi pa sana ngayon dahil wala si mama. Pero ang sabi naman niya ay okay lang daw kahit nasa video call na lang siya. Paliwanag niya sa akin. Bigla ako na guilty sa sagot niya. Tumingin ako sa pamilya ko na nakangiti lang sa akin. Pero sigurado ako ng 3 sa kanila ay kalokohan ang iniisip. Katunayan anak, matagal na siyang bumili ng singsing. Si Mama Rosana nagsalita via video call. Tumingin ako kay Handro na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa harapan ko. Okay, take 2. Parang batang sabi ko sa kanya. Okay love, nakangiting sagot niya sa akin. Ophelia, will you marry me? Nakangiti na tanong niya sa akin. Yes, nakangiting sagot ko sa kanya. Thank you love, umiyak na sabi niya. Sinuot niya sa akin ang singsing pagkatapos ay hinalikan niya ako. Tinugon ko ito ng buong pagmamahal. Narinig kong palakpakan at tawanan ng pamilya ko. Dahil muntik na maging failed ang proposal ni Handro. Masaya ako dahil sa wakas inalok na niya ako. Pero medyo nahihiya rin ako dahil nagmamadali ako. Lalo na kay Mama Rosana. Inabot sa akin ni Alej ang binibili ko kanina na singsing. What is that love? Tanong sa akin ni Handro. Singsing, ako na kasi sana magpo-propose sa'yo. Binili ko kanina. Akin ang kamay mo, sagot ko sa kanya sabay suot. Sa daliri niya ng singsing na binili ko. Ang cool mo ate, natatawang sabi ni Liam. Ang bagal kasi niya kaya ako nalang magpo-propose sa kanya. Natatawang sagot ko sa kapatid ko. Hinalikan ako ni Handro sa noo at niyakap niya ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong ako sa kanya. Thank you. Thank you love and congratulations. Magiging daddy ka na ulit. What? Pakiulit love. Kiss muna. Pabirong sabi ko sa kanya pero ang bilis niya dahil hinalikan niya ako kaagad. Congratulations dahil daddy ka na po ulit. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. Yes, thank you Lord. Thank you love. I love you so much. Binuhat niya ako at pinupog ng halik ang buo kong mukha. Yay! May bagong member of the family na kami! May kalaro na ako! Masayang sabi ni Cristala. Akit na tayo love. Simulan na natin ang honeymoon. Nakangising bulong niya sa akin. Let's go! Sinakyan ko rin ang biro niya. Nagtawanan ng buo kong pamilya. Masaya kaming lahat sa blessing na paparating sa pamilya namin. At hiling ko na maging maayos ang pagbubuntis ko at ang magiging kasal naming dalawa. Ngayon tuloy-tuloy nang magandang nangyayari sa buhay ni Ophelia. Matuloy na kaya ang kasal na hinihintay niya kay Handro? Iyan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.